Ito po ngayon ang aming magiging bagong member ng aming Barako family, ng aming mga fur babies. Ayan po siya. Kung kagabi po sobrang dumi niya, malanggam ang katawan. Kagabi po kasi pinunasan na siya ni Papa Fernan, kaya medyo malinis-linis na po yung kanyang itsura. Ayan, good morning po. Ito po yung update kay Rhonda. Ayan, ang pangalan niya po pala si Rhonda. Kung kayo po ay isa naming follower, dati na po namin siyang napapakain dito sa labas namin. Pero yun nga po, itinali siya ng owner niya, na kapitbahay lang po namin. Ayan. Ayan po si Rhonda, ang aming new member ng aming Barako family. Rhonda, sa magtatanong po kung bakit si Rhonda nandito pa sa loob, ay sa labas ng aming bahay, kasi nga po, hindi pa namin siya pwedeng isama sa aming mga fur babies na nasa loob, dahil nga po dati, naka-encounter po siya ng aso na merong rabies. Ngayon po, ang balak po namin, bago po namin siya ihalubilo sa aming mga fur babies, ipapabet po muna namin siya, ipapabaksin po namin siya ng anti-rabies para po makasigurado tayo na magiging safe din po si Barako. Saka marami rin po siyang pulgas. Kung mapapansin niyo po, ayun yung katawan niyo. Ang dami niya pong pulgas, kaya mamaya bumili si Papa Fernan ng pulbos, yung pamatay ng pulgas. Mamaya po lalagyan ni Fernan niya ng pulbos na pamatay ng pulgas. Kasi ang dami-dami niya po talagang pulgas. Tapos, ayan, may sugat din po kasi yung katawan niya. Sa ngayon po, hindi siya pwedeng pakawalan kasi nga, baka kasi manghabol siya ng manok. Ayun po yung nirereklamo sa kanya dito ng aming mga kapitbahay. Nangahabol po kasi siya ng manok. Tapos, mahilig siyang magtahol sa mga tao. Kaya yan, tinali po siya. Binayaran po namin siya ng 1K dahil nga po ayaw siyang ibigay ng anak ni ate. Dahil sabi daw po, aalagaan naman si Rhonda. Pero sa kagustuhan po namin, dahil nakita nyo nga po yung sitwasyon ni Rhonda, sa sobrang awa po namin, gusto po namin maranasan niya yung maging masaya naman siya. Kaya po yun, nag-offer po si Fernan mismo ng bayad para lang po makuha namin si Rhonda. Tulad po niya, no, may lumapit na bata pero tinahulan niya. Ayan po si Rhonda. Ang balak po namin sa kanya, doon po sana siya i-isolate sa titirahan namin, sa lilipatan namin. Pero naisip po namin kasi walang tao doon. Baka mamaya kasi makawala siya, malaglag siya doon sa hinuhukay na septic tank, o pwede rin pong makatalon siya doon sa gate namin, makatakas, maging lang siya. Makawala tapos maging stray dog, nakakaawa naman po. Kaya ang gagawin na lang ni Fernan, every time na pupunta po siya dun sa lupa namin, isasama po siya para masanay po siya dun. Yan, yun po yung balak namin. Araw-araw po siyang isasama ni Fernan dun, tapos araw-araw din iuwi dito sa bahay namin. Hanggang sa masanay lang po siya dun sa lugar na yun. Tapos pag sanay na po siya dun, yun, pwede na po siya dun iwanan. Sa ngayon po kasi hindi siya pwedeng iwanan doon kasi baka mamaya kasi makawala siya sa pagkakatali tapos tumakas siya doon. Lalo lang po siyang kawawa kung magiging stray dog siya. At ayan po ang ating update kay Rhonda na bagong member ng aming Barako family. Rhonda, say hi Rhonda. Maganda po yan si Rhonda, lalo na kung maaalagaan kasi kulay puti din po yan. Kung mapapansin nyo po, kamukha siya ni Sarah. Maamoy lang po kasi talaga si Rhonda ngayon. Kaya kailangan po paliguan. Papaliguan daw po siya ni Fernan. Uy, umalik pa eh. Tingnan niyo naman po. Ang dami-dami niya kasing pulgas eh. Oh. Ang dami niya kasing pulgas. Kaya kailangan talaga po bago siya maisama sa aming mga fur babies, magamot po muna si Rhonda. Tapos mapabaksin namin. Dadalhin po siya ni Fernan sa vet. Papabaksin po ng anti-rabies para po sure na hindi niya mahawahan ng kung ano mang meron siyang At kami po ay nakikiusap na wag na po natin i-bash yung may-ari po kay Rhonda. Kasi baka po kasi mamaya pag sobrang bash po natin o ng lahat, bawiin pa po sa amin si Rhonda. Kaya po, sana po nakikiusap po kami, wag po nating ibabash yung may-ari po. Ito po ay in-upload ko lang kasi nga po, isa kaming vlogger.
Siyempre magtataka naman po kayo bakit nadagdagan yung aming mga par babies. Kaya po sinishare ko lang po to sa inyo. At nakikiusap po kami na sana po wag na po nating i-bash yung may-ari po para hindi po mabawi sa amin si Rhonda. Kasi alam niyo naman po na binili po namin siya dahil sa kagustuhan po naming makuha si Rhonda. Kung tutuusin po ayaw po talaga siyang ibigay sa amin. Yun nga lang po talaga dahil gusto po namin siya mabigyan ng masayang buhay na kahit hindi man ganun karangya yung buhay po namin, alam po namin na magiging masaya siya sa amin. Kaya ayan po, salamat po sa makakaunawa. God bless po sa atin.